Hello. Hi. Hello. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain ng ikalawang bahagi na kung saan natin pong binibigyan ng buhay ang mga mensahe na ipinagkaloob po sa araw nito. Para first time miracle yun. Salamat po sa Diyos dahil bagamang dumalos tayo ng mga paghihirap na baka yung dumaang bagyo, yung kalamidad, ito po ang mag-resilbing aral sa atin para huwag tayo makalimot sa Diyos. Ito na po yung naalala ko yung nakarang Sabado. Yung takot ng mga tao sa bagyo kasi signal overtime, pupunta lang ng partido. Pero yung sipas tungkol sa pagsaway ng bagyo. Ngayon, ang pinakailangan lang, panalangin. Pero awa ng Diyos, yung bagyo parang signal number 1 lang. Yung hangin nasa taas, wala siyang bukso. Kaya, pag nagrabe lang yung gilid sa mga kristal. May daan, salamat po sa Diyos. Ngayon po, dito tayo sa pagkahanap ng salita ng Diyos. Ang una po, atin po mabasahin ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 12. Ang sabi po ay ganito: at nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga iskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nakita ang ilan sa kanilang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi sa makatuwid bagay mga kamay na hindi sinugasan. So ito, kung pag-aralan natin, dito sa sitas na ito, habang ang ating dakilang Panginoon nakasunod sa kanya yung 12 alagad, marami rin naman ang mga iba pang nagsisisunod sa kanya. Yung iba, yung mga tao na gustong pagalingin ng kanilang karamdaman, at yung iba naman, mapang-usig. Mga examiner, sabi nga. Naroon ang mga Pariseo at ang ilan ng mga iskriba. Kumbaga, sa karamihan ng Pariseo, ilan lang naman ang sumama. Yung mga malalakas ang loob na mang-usisa sa mga pinagagawa noon, nung kapanahunan pa ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, parang lumalabas kritiko sila sa ating dakilang Panginoon. Dahil, yung nakasanayan nila ng mga itinuturo nila sa mga tao, iba kasi yung pamamaraan ng pagturo ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, yung obserbasyon ng mga Pariseo at ng mga iskriba, yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kumukuha sila ng pagkain at diretso na sinusubok na hindi inuhugasan yung kamay. Ibig sabihin, kung ang ating dakilang Panginoon hindi niya pinansin o inintindi o binigyan ng yung pagpapahalaga na yung ginagawa ng kanyang mga alagad, parang kinukumsinti niya na kumain na hindi maghugas ng kamay, ibig sabihin, hindi yun masama. Pero yung mga Pariseo at mga iskriba, sa sobrang nilang pagmamalinis na kinakailangan ang bawat kakain
ay kinakailangan maghugas ng kamay. Hindi po ba inabot natin yan? Yan po ang tinatawag na salit-saling sabi ng matatanda na nakaugalian, sinaling ng lolo mula sa lolo, sa anak, sa apo hanggang sa panahon ngayon. Pinagpasapasahan yung kaugalian ngayon. Naminahan din natin. Dahil pagka minsan, halimbawa kakain tayo, nakakamay, kailangan natin hawakan yung pagkain, pumasok na sa isip natin na kinakailangan magbukas muna ng mga kamay. Tinuturo niya sa school, sabi, personal hygiene, yung paglilinis ng kamay bago kumawat ng anumang pagkain, isusubo. Pero po, sabi nito, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng matatanda. Ibig sabihin po pala, minanalan po yung araw na yun ang paghuhugas ng kamay bago kumain. Ano ngayon ang nais ipahatid sa atin ng mga sitas na ito? Ibig sabihin, originally, ang mga tao noon, dahil sa mga pagmamalinis ng mga matatanda, na anumang bagay na hinawakan ng kamay ay karumal-lumal, ngayon ang pagkain ay pinalalagay nilang grasya, ay hindi maaari hawakan ng isang karumal-lumal na kamay yung pagkain o biyaya na nasa harapan natin. Kaya po nangyari po, yun pala ay salit-saling sabi ng matatanda. Pasa-pasa. Pinangahawakan po yun ng mga Hudyo at ng mga Eskribas at ng mga Pariseo. Naging kaugalian po nila yun. At hanggang sa panahon natin ngayon, hinanahin natin yung kaugalian na yan na kinakailangan mo maghugas ng kamay bago humawak ng pagkain na isusubo ito. Kahit nakakutsara ka na, maghugas ka ng kamay. Siyempre, paano yung gawa, hindi mo naman matutuwa sa timbo to, kinakailangan yung hawakan, kinakailangan malinis yung kamay. Pero po dito, sabi dito, at kung nagsisitanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inuman santo. Kaya kung naging kaugalian ko pala yun ng mga tao mula pa noon, sa panahon ng mga matatanda hanggang sa inabot ng mga Hudyo hanggang sa panahon ngayon, na kinakailangan mo na maghugas ng kamay kahit na galing sa palengke. Dahil siyempre kung ano ang hinawakan mo doon, ipinalalagay yun ng mahumit. Kaya, kinakailangan, obligasyon na maghugas ng kamay bago humawak doon sa pagkain, sapagkat magiging karumal-duman yung pagkain na ipinalalagay ng mga Pariseo. Pero po ang sabi ng ating kabilang Panginoon, na kahit na dito sa paghuhugas ng mga inuman, nagiging gawain din natin yan. Siyempre, naman yan, yung hugasan yung mga pinggan, yung plato, baso, saro, ano ginamit natin. Pero, dito po, pinuhugasan kung kailan gagamitin na. Ibig sabihin, kahit yung alitabok parang dumikit doon, ayaw nila na mayroong kaunting alitabok doon. Kaya kung pansinin natin, hindi ba ginagawa din natin yan na hinuhugasan natin yung mga tanso, ay yung mga pinggan, baso. Tama po yan. Pero kung halimbawa niligpit na natin, dito, huhugasan muli bago gagamitin. Yan po ang
ayon sa saling-saling sabi ng mga matatanda. Ano sabi dito? Ngayon, naglakas loob yung mga Parisiyo. Ano sabi? At siya'y tinanong ng mga Parisiyo at ng mga Iskriba. Bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilatan ng ayon sa saling-saling sabi ng matatanda? Kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-lumal. Kumbaga, yung mga Parisiyo hindi na nakatiis. Nakita nila na ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kumakain na hindi nagmumugas ng kamay, naglakas loob pa sila magtanong sa ating dakilang Panginoon. Base doon sa obserbasyon na nakikita nila. Nagtinanong na mismo ang ating dakilang Panginoon na bakit hindi nagsisilakat o nagsisisunod ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda na kinakailangan sa oras na kumain, magpugas muna ng mga kamay bago hawakan yung tinapay. Sapagkat kung hindi maghuhugas, ipalalagay na magiging karunan lumay, yung kamay mahahawa pati yung pagkain mahahawakan. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ibig ko palang sabihin, kinakailangan kung ano yung utos na mula sa Diyos, dapat yun talaga mismo ang ipapaliwanag, ang ipapahayag sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat haluin o haluan ng aral mula sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Kasi ang kalimitan ko kasi, yung aral na mula sa Diyos, merong insert, hinahaluan nila ng aral mula sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Kaya dito po, sa observasyon ng mga Parisiyo, mali yun. Nakita nila yung mali na ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero sa ating dakilang Panginoon, meron siyang pangdepensa. Sa totoo ang mga Parisiyo, ipinalalagay ng mga mapagpaimbagaw. Sa makatuwid bagay, ito, o kaya plastic sa panahon ngayon. Kasi siyempre, pabago-bago naman yung panahon, ngayong millennial, nagsabi, kapag sa harap, mabuti, pag talikod, traidor, ang sabi, plastic. Ito naman po, bakit po? Yung mga Parisiyo, araw-araw silang nagpupuri sa Diyos. Iginagalang ng kanilang mga labi, pero yung puso, malayo sa amin. Hindi nananahan sa puso si Kristo. Hindi nananahan yung pag-ibig sa kapwa. Bakit? Kasi pinupuna nila yung nangyayari na ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Di ba lang silang magmamahal? Walang pag-ibig sa kapwa. Ang nakikita lang nila yung mga diferensya na dapat sana hindi nila pinansin. Pero dahil nga, ang ugali nila ay mga mapagpaibalaw, ang pakita lang nila yung nakikita ng tao. Nasabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, katulad sila ng nitsong pinaputi na sa loob puno ng mga bulok na buto. Yan po ang katotohanan niya. Kaya po, dito, sa araw na ito, dapat po i-apply natin sa ating pagkabuhay kung ano yung nakikita sa ating pagkatao. Dapat po yung pagkataong loob parehas. Hindi tayo dapat maging katulad ng Parisiyo na ang ginagawang diferensya ng kapwa, pinupuna, pinapansin. Bawal po ang mabuti alam, sabi nga, kung pabutihin ninyo ang punong kahoy at magiging mabuti ang bunga ninyo. O pasamain ninyo ang punong kahoy at magiging masama ang bunga ninyo. Tayo pong mga tao,
hinahalin tulad tayo sa lupa. Kung tayo yung matabang lupa, kapag isinilit yan yung tinatawag na buti o salita ng Diyos sa ating pagkatao at nabago yung ating buhay, ang magiging bunga po yan, mabubuting gawa. Ibig sabihin, kung ikaw mismo ay isang punong dahon, wala kang pakialam sa bunga ng ibang punong dahon. Kung ikaw ay atis, palabasin mo ngayon yung bunga mo. Wala kang pakialam sa bunga ng santol. Ganun ba ang ibig sabihin yan? Kaya po dito, para hindi tayo maging napagtayo-babaw, dapat po magpakatotoo tayo sa ating kapwa. Hindi po naman po. Hindi, ipagpasalamat ka lang natin yung mga nangyayari sa ating kapwa. Kung may mali man, ipanalangin natin sila. Kasi po, dalawa po kasi yan. Pwedeng yung pag-criticize o criticismo, dalawa yan. Pwedeng constructive o destructive. Pwedeng ikakabuti o ikasisira ng kapwa. Kaya po dito, pinag-iingat tayo sa araw na ito. Ano bang sabi dito? Yung ating nakilang Panginoon. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yan po ang itinuturo ng mga Parisiyo. Na hanggang ngayon, itinuro din sa atin ng ating mga magulang na kinakailangan maglinis ka muna ng sarili mong kamay bago ka tumawag ng pagkain. Hindi pa nga itinuro din yan sa atin. Kaya po, walang problema doon sa ginagawa natin doon. Pero yung pura sa ginagawa ng kapwa, doon na yung mali. Kasi kung halimbawa, yun naman talaga kinalakihan mo na nagmugas ka ng kamay, sama doon. Pero yung umangsin ka sa hindi nagbugas ng kamay, hindi mo na po nagkakaroon ng problema. Dahil yung pakikialam, gawain po yan ng Parisiyo. Para hindi tayo maging katulad ng Parisiyo, hayaan lang natin yung iba yung kapwa natin sa kanilang mga pinagdaanan. Kasi po nangyari, hinuhukuman na natin agad kung hinuhusgan yung ginagawa na natin kapwa. Dahil tingin natin mali, pero mali. Pero, kung yan ang nasa puso mo, kung ito, manalangin ka, ito, sa pananalangin nila. Manalangin sa nakatuwad, wala tayong pakialam. Manalangin sa nakaluhog, o nakadapa, o nakatihaya, kung kahit ano pa ginagawa, wala tayong pakialam sa pagkakita. Bakit po? Lahat po tayo makatulad. Sabi na, huwag kayong humatol, kung hindi kayo matulad. Kaya ibig sabihin, unawain na lang natin yung ating kapwa sa kanilang mga ginagawa. Kasi pa nangyari dito, criticize ng mga Parisiyo ang ating nasilang Panginoon. Pero nakikilala naman ng ating nasilang Panginoon yung laman ng kanilang puso sapagkat ang kanilang tinuturo ay hindi mula sa Diyos o aral na mula sa Diyos kundi galing lamang sa salit-sabi ng mga matatanda. Hanggang ngayon, meron po yan. Yung mga pamahiin, yung mga nakaugalian, lahat po yan galing sa salit-sabi ng matatanda. Pero meron pong basic, yung aral mismo na mula sa Diyos. Yung pag-ibig o pagmamahal sa kapwa na huwag pumatol, yun po yung importante. Na huwag natin pakialaman ang mga mali na ginagawa ng ating kapwa. Ano po sabi dito? Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Halimbawa, dito na lang. Yung sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Kasama po ito doon sa 10 utos. Ano ang sabi sa Episo? Sabi sa Episo 5, basahin natin. Mga anak,
magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalan mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ano pong ibig sabihin ito? Bakit siya naging unang utos? Kasi po, yung unang apat na utos para yung sa Diyos, yung huwag kang nagawa ng ilaan ng larawan ng lunuan, huwag kang lunod, huwag mong sasabihin ang pangalan ng walang kabulan, at pero kanyang huwag mong lulukuhan sila. Sapagkat ako ay Diyos na umapanbubuhay o sino ko. Yun yung apat. Yung panlima, sigalang mo ang iyong ama at ina. Para naman sa mga tao. Hindi ba na meron tayong, ay tayo'y magulang na, umuhay pa ang ating magulang, o ina, o ama. Kailangan natin igalang yung yung pribilehiyo, sabi nga, karapatan ng ating mga magulang. Kasi nangyayari, nung bata pa, pinapaliguan ng magulang yung anak. Pagtanda na, siyempre, kung mahina yung magulang, ito na magpaligo doon sa magulang. Pero hindi na po yan. Sabi din, ang manungayaw sa kanyang ama at ina ay mamamatay ng walang pagsala. Ibig sabihin na malgumal pala, yung sa kabila ng sakripisyo ng magulang na ginawa sa atin, dapat igaganti lang natin masama. Kaya po, paano natin igagalang ang ama at ina? Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Meron po palang resulta ang paggalang sa ama at ina. Una, nakakaroon tayo sa sinumpa. Kapag sinumpa ko naman, nagagapan ka hanggang. Hindi ko na naghihirap talaga ang buhay. Pero po, yung paggalang, anong klaseng paggalang? Yun lang bang pagsasabing po, at po, na yun ang galing sa saling sabi ng matatanggalin. Ang ibig sabihin nito, respeto ng anak sa kanyang ama at ina. Ano ang benepisyo? Sabi dito, upang yumaon kang mabuti para tayo po ay maging mabuting tao. Ngayon, makikita natin yung sa ating sarili. Kung nirespeto natin yung magulang, magiging mabuting tao tayo sapagkat hindi nagtutunan ng tayo ang magulang sa mga anak. Ano ba ang ikalawang benepisyo? At ikaw ay mabuhay na malaon sa iyo. Ibig sabihin, hahaba po pala ang buhay ng isang nagre-respeto sa mga anak. Kaya po, yan po ang utos na mula kay Moises. Igalan mo ang iyong ama at ina. Pero anong nangyayari? Nanunungayaw. O kaya nagiging palaban ang mga anak sa kanilang mga ama at ina. Lalo na ngayon, wala nang respeto. Kasalanan din naman ang magulang. Bakit? Di ba nga, kapag busy ang magulang, para lang hindi iyak ng iyak yung bata, bibigyan ng cellphone. Nung lumaki na, hindi na makawala sa cellphone. Kung iniiyak na yung cellphone. Kasalanan ng magulang. Kaya ngayon, nung narunong na sa cellphone, kahit sunod na yung sinasain, sa kakain-in, hindi niya pa naaamoy, nasunod na pala yung kung sa bigatong, sunog na yung bahay. Kaya po, dito, nasa pagpapalaki rin talaga ng mga magulang para sa mga anak. Kaya ano nangyayari? Ito pansinin na lang natin. Ang sabi ng matatanda, ang mga bata, pinakailangan punasan, ilamutan, bago matulog.
salinan magaganda. Pero anong resulta? Hindi ba kasakitin? Madali pong kapitan ng sakit. Pero yung expose sa dumi, like natulog, sabi sa Bicol, more ito, yung nalidumi ka dito, ano yung ito yung sipon, tapos may alikabok. Yung pagka-expose sa alikabok, sa mga maraming bagay, malakas po ang resistance. Kaya dito sa araw na to, ang kumain na hindi maghugas ng kamay, meron tayong mapapakinabangan ng nakakainin natin na kailangan din ng ating katawan. Hindi dapat palaging good bacteria. Kailangan din natin yung bad bacteria sa ating katawan. Ito yung dugo na, may red blood, may white blood. Para saan yung red blood? Para mag-circulate sa buong katawan ang lahat ng sustansya. Ano yung white blood? Pandipinsa sa sakit. Kailangan balance lang yun. Hindi naman sumubra yung white blood, hindi naman sumubra yung red blood. Dapat balance sila. Kaya po dito, kinukonsinti ng ating dakilang ang hindi kumain na hindi maghugas ng mga kamay. Hindi po masama yun. Kasi po, kinakailangan natin ng bad bacteria, hindi lang puro good bacteria. Kaso, yung titingnan natin, kung hinayaan ang ating dakilang ang kumain na hindi maghugas ng kamay, ibig sabihin, hindi po masama yun. Nandito yan sa aral. Saan galing? Yung salit-saling sabi ng nautan. Meron po yan pinag-ulit. Kahit yung kambindi, pinapapatahan, iisa lang ang pinanggalingan. Talaga ng Diyos. Bakit? Ano sabi? Magbugas ng kamay, mag-alcohol, mag-sanitize. Sino na po ito? DOH. Ano ang logo ng DOH? Ahas. Sino yung ahas? Matandang ahas. Hindi pa kay gabi. Hindi na huwag may may palingan. Bilis na. Kasi magamit itong lahat ng logo, isa lang ang logo. Ahas. Ibig sabihin, yun yung kalaban niya. Pero si Kristo, hindi niya po, kumbaga, pinababayaan niya lang ang mga tao na hindi magbukas ng kamay kung pumapasok. Hindi po masama. Yun na lang galing na lang yan sa saling sabi ng mga matatanda. Kaya po dito, sabi, yung nangyayaring pakinabangan mo sa atin ay kurban na makatuwid ka hain sa Diyos. Ibig sabihin, yung lahat ng, halimbawa, nakapag-aral yung anak, yung lahat ng mga inaabot ng anak sa magulang, kain ko sa Diyos. Kaya, masa na sa amin yung respeto. Sabi dito, naniwawalang kabuhan ng salita ng Diyos sa inyong salit-salit sabi na inyong itinuturo at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangit dito. Kaya po kung dito na natin, kinukonsinti po ng mga Parisiyo din na kumbaga, sa halip na ituro, yung aral mula sa Diyos, palaging may insertion na ipapasok nila yung salit-salit sabi ng mga ihiwalay po natin. Ano ba yung sa aral na mula sa Diyos? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung ang gawain natin katulad ng Parisiyo, napansinin ang ginagawa ng iba, hindi na po galing sa Diyos yun. Kundi dapat manangan tayo sa utos ng Diyos sa makatuwid sa dahil ibigin natin ang ating kapwa. Yan po, yung kabuuan, ang utos ng Diyos. Siguro po, hanggang din na lang pagsigabi ng ito, salamat po sa Diyos at panamahin natin ng kahilingan, lunas mo sa karamdaman at kasagutan mo sa lahat ng ating kahilingan. Ilapit natin mo sa ating lakilaw sa inyo para ipaabot yung ating lakilaw sa inyo sa iisang Diyos sa makatanggap. Salamat at mapagpalang araw sa